Sa halip na magdala ng kasiyahan sa kanilang pagsasama, iniwan ni Ethan si Sofia at iniabot pa ang mga papeles ng annulment. Lumipas ang 4 na taon, at muli silang nagtagpo sa paliparan. Sa pagkakataong iyon, hawak ni Sofia ang kanilang kambal na anak, habang si Ethan ay lumuhad sa harapan niya, nagmamakaawa. Subalit, sa kabila ng kanyang pagsusumamo, nanatiling malamig ang ekspresyon ni Sofia. Sa wakas, natuldukan na ang 4 na taong paghihintay ni Sofia upang muling makita ang lalaking minsang minahal niya. Sa altar, kapwa handa ang dalawa na manumpa ng habambuhay na pagmamahalan at paglilingkod sa isa't isa. Ngunit, nang lingunin ni Sofia si Ethan, biglang naglaho ang kanyang ngiti. Bagamat malamig ang ekspresyon ni Ethan, malinaw na nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Ethan, mahinang tawag ni Sofia, sapat upang marinig niya ito. Nang tanungin ng pari si Ethan kung tinatanggap niya si Sofia bilang kanyang asawa, malamig niyang isinagot, "Opo, tinatanggap ko po." Nang si Sofia naman ang tanungin, nag-atubili siya ngunit pilit na ngumiti at sinabing, "Opo, Father, tinatanggap ko po." Pagkatapos ng seremonya, itinaas ni Ethan ang belo ni Sofia at marahan siyang hinalikan sa noo. Ngunit bago siya makalayo, mahigpit siyang hinawakan ni Ethan sa braso at bumulong, "Huwag mong isipin na magiging masaya ka sa piling ko, Sofia. Ang sakit na naramdaman ko noon, ipaparamdam ko rin sa iyo ngayon. Kung iniisip mong ito ang simula ng masayang buhay mag-asawa, nagkakamali ka. Ito ang umpisa ng bangungot na ikaw mismo ang lumikha." Nagpigil ng luha si Sofia sa harap ng mga bisita. Sa kabila ng kanilang palakpakan at pagbati, alam niyang ang lalaking mahal niya ay isa ng estranghero. Matapos ang kasal, si Sofia ay umuwi mag-isa sa kanilang mansyon. Wala si Ethan sa tabi niya, at hindi niya alam kung nasaan ito. Nang tanungin siya ng kanyang lolo tungkol sa asawa niya, napilitan siyang magsinungaling. Pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Ang kanyang lolo ay inatake sa puso. Agad siyang nagtungo roon, ngunit huli na ang lahat. Pumanaw na ang kanyang lolo. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, mahigpit niyang niyakap ang malamig na katawan nito. "Lolo, bakit niyo po ako iniwan? Sabi niyo hihintayin niyo ako." Ngunit kahit anong iyak niya, hindi na niya maibabalik ang mahal niyang lolo. Pag-uwi niya sa mansyon, nakita niya si Ethan na dumating kasama si Isabela, ang babaeng alam niyang may kaugnayan kay Ethan. "Anong ginagawa niya rito?" tanong ni Sofia. Ngunit malamig lamang ang sagot ni Ethan, ni hindi siya tinapunan ng tingin. Sa puntong iyon, napagtanto ni Sofia na ang pagmamahal niya kay Ethan ay hindi na kailanman masasagot ng parehong damdamin. Bahagyang ngumiti si Isabela habang hinawakan ang braso ni Ethan, tila sinasadya upang ipakita kay Sofia ang kanilang koneksyon. "Dito siya matutulog," malamig na sabi ni Ethan, diretso ang tingin kay Sofia. "Kung may problema ka, mas mabuting masanay ka na," dagdag pa nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sofia. Hindi niya akalain na aabot sa ganito ang galit ni Ethan. Alam ni Sofia na may galit si Ethan sa kanya, ngunit hindi niya kailanman inasahan na ipapamukha nito ang relasyon kay Isabela sa mismong tahanan nilang mag-asawa. "Ethan, asawa mo ako," mahina niyang sabi, pilit pinipigilan ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. "Hindi mo pwedeng dalhin dito ang ibang babae." "Asawa?" malamig na tugon ni Ethan, kasabay ng mapait na ngiti. "Hindi mo kailangang ipaalala sa akin yan, Sofia. Pero tandaan mo, hindi mo ako pagmamayari. Wala kang karapatang diktahan kung sino ang isasama ko sa bahay na to." Ang bawat salitang binitiwan ni Ethan ay parang mga punyal na tumama sa puso ni Sofia. Alam niyang mahirap baguhin ang nararamdaman nito, ngunit ang ganitong klaseng pagtrato ay hindi niya inaasahan. Bago pa siya makasagot, marahang hinawakan ni Isabela ang kamay ni Ethan at hinayla ito paakyat ng hagdan. "Tara na, mahal. Kailangan mo nang magpahinga," malambing na sabi ni Isabela, ngunit baka sa kanyang mga mata ang panunuya habang nakatingin kay Sofia.
Wala nang nagawa si Sofia kundi panoorin silang papalayo. Nang tuluyan nang mawala sa kanyang paningin si Ethan at Isabela, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Mahigpit niyang niyakap ang sarili, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Hanggang kailan ko ba siya titiisin? Tanong niya sa sarili habang ang puso niya ay tuluyang nadudurog sa sakit. Alam niyang kailangan niyang maging matatag, ngunit paano niya kakayanin ang lahat kung ang mismong asawa niya ang nagpaparamdam na wala siyang halaga? Dahan-dahan siyang napaupo sa sofa, yakap ang sarili habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. Sa kabila ng lahat, pilit niyang sinasabi sa sarili na hindi siya dapat sumuko. Ngunit ang sakit na dulot ni Ethan ay tila isang bigat na hindi niya kayang buhatin mag-isa. Kinabukasan, nagising si Sofia sa sikat ng araw na tumama sa kanyang pisngi. Ramdam niya pa rin ang pamamaga ng kanyang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Nang bumaba siya sa kusina, bumulaga sa kanya si Isabela na nakasuot ng apron at abala sa paghahanda ng pagkain. Ang eksenang iyon ay parang isang sampal sa kanyang mukha, si Isabela ang gumagawa ng dapat ay siya ang gumagawa para kay Ethan. Magandang umaga, Sofia. Sana maganda ang tulog mo, masiglang bati ni Isabela, kasabay ng isang mapanuksong ngiti. Mas lalong sumama ang pakiramdam ni Sofia nang mapansin ang mga marka sa leeg ni Isabela, mga hako na hindi na niya kailangang tanungin kung saan nanggaling. By the way, plano namin ni Ethan na magkasama kami buong araw. Sana ayos lang sa'yo, dagdag pa ni Isabela, na tila sinasadya ang bawat salitang binibitawan upang saktan si Sofia. Napakagat-labi si Sofia, pilit pinipigilan ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. May magagawa ba ako, Isabela, kung nagdesisyon na ang asawa ko na mas gusto kanyang kasama? Sagot niya, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Sa kabila ng sakit, pinilit niyang tumayo ng matatag. Sa loob-loob niya, gusto niyang palakpakan ang sarili dahil sa lakas ng loob niyang sabihin iyon. Sa likod ng kanyang panlabas na katahimikan, alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, determinado siyang ipaglaban ang kanyang dignidad at ang natitirang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Ethan. Ang ngiti sa labi ni Isabela ay unti-unting naglaho, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malamig na tinig ang pumukaw sa kanilang pansin. Good morning, bati ni Ethan habang dahan-daang lumapit sa mesa. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang tensyon sa silid. Naghanda ako ng breakfast. Tara, kain na tayo, malumanay na sabi ni Isabela. Ang kanyang tinig ay puno ng lamang habang siya ay lumapit kay Ethan at sinubukang gawing magaan ang umaga. Tahimik na tumingin si Sofia sa kanyang asawa, ngunit wala siyang natanggap na kahit anong reaksyon mula rito. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong habang binasag niya ang katahimikan. Ethan, dito mo ba talaga balak itira ang babaeng yan? Tanong niya. Nanginginig ang boses, tila pilit na pinipigilan ang sama ng loob. Ngunit nanatiling tahimik si Ethan, abala sa pagbuklat ng mga papeles sa mesa, at ni hindi man lang siya nilinggan. Habang nagtitimpla ng kape si Sofia, lihim niyang minasdan ang lalaki. Ang bawat kilos nito ay tila may bigat, ngunit hindi siya nito matitigan ng diretso. Napabuntong hininga siya, at sa mahinang tinig ay binulong sa sarili, "Hay, ang tanga ko talaga minsan." Hindi na siya naghintay ng sagot mula sa hangin at tahimik na lumabas ng kusina. Pagbalik niya, dala ang isang tasa ng kape, pilit niyang nilapitan si Ethan. "Ito na ang kape mo," wika niya nang may pilit ng ngiti, ngunit tulad ng dati, hindi siya nilinggan ng lalaki. Napabuntong hininga muli si Sofia, ngunit dahil likas siyang matyaga, maingat niyang inilapag ang tasa sa mesa. "Kahit hindi mo kailangan, nandyan na yan," dagdag niya, ang kanyang tono ay puno ng pilit na kasiyahan. Ngunit sa kasamaang palad, nadulas ang kanyang kamay, dahilan upang matapan ang kape sa mga papeles ni Ethan. Nagulat si Sofia, mabilis siyang umatras habang nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Agad niyang dinampot ang tisyo sa mesa upang panasan ang natapong kape,
ngunit bago pa niya magawa iyon, hinublat ni Ethan ang mga papeles at marahas na inihagis ang mga ito sa gilid. Ano bang ginagawa mo? Galit na tanong ni Ethan, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Napakurap si Sofia, hindi alam kung iiyak ba siya o mas maiding batukan ang sarili. Aksidente lang yun. Hindi ko sinasadya, sagot niya, halos pabulong, habang pinipilit niyang magpaliwanag. Dinampot niya ang tasa na may kaunting natitirang kape at mahinang idinagdag, pwede ba, magdahan-dahan ka naman. Huminga ng malalim si Sofia, pilit niyang pinakakalma ang sarili. Matapos niyang linisin ang natapong kape, maingat niyang itinabi ang basahan at pilit na iniwasang tumingin kay Ethan. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi niya mababago ang malamig at matalim na tingin nito. Dahan-dahan siyang tumayo upang umalis, ngunit bago pa siya makalayo, muling nagsalita si Ethan. Saan ka pupunta? Tanong nito, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Nag-atubili si Sofia na sumagot. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung saan siya pupunta. Gusto lang niyang lumayo kahit sandali. Sa kwarto, malamig, mahinang sagot niya. Hindi pa tayo tapos, madiing sabi ni Ethan. Napapikit si Sofia, mariing huminga bago dahan-daang humarap sa kanya. Tumayo si Ethan, ang bawat hakbang nito ay tila nagdadala ng bigat ng mundo. Nang magkalapit sila, bahagya siyang napaatras, ngunit natigilan ng maramdaman ang haplos nito sa kanyang baba. Itinaas nito ang kanyang mukha, pilit na ipinapaharap sa kanya. Alam mo bang ilang gabi kong pinagpuyatan ang mga papeles na yun, Sofia? Malamig na tanong ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Nanatili siyang tikom ang bibig, hindi sumagot. Sa isang iglap, muli itong nagsalita, dahil sa kapabayaan mo, nawala lahat ng pinaghirapan ko. Naramdaman ni Sofia ang kirot sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang itago ito. Kahit gusto niyang magsalita, kahit gusto niyang humingi ng tawad ng paulit-ulit, nanatili siyang tahimik. Anong gagawin mo kung sabihin kong hindi kita gusto rito? Wala akong pakialam kahit umalis ka na ngayon din, dagdag pa ni Ethan, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Hindi siya sumagot, hindi rin umatras. Alam na niya ang sagot doon, matagal na niyang alam. Umalis ka na sa harapan ko, bago ko tuluyang makalimutan na babae ka, madiing sabi ni Ethan, ang kanyang mga salita ay tila patalim na tumarak sa puso ni Sofia. Wala akong ginawa, mahinahon at kalmadong sagot ni Sofia, ang kanyang tinig ay puno ng pagpipigil. Wala, tinulak mo nga ako. Oh, tapos binuhusan mo pa ako ng tubig. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Sanggol ni Isabela, pilit na pinapalabas ang sarili bilang biktima. Alam ni Sofia na isa na namang drama ito ni Isabela, ngunit batid din niya na hindi siya paniniwalaan ni Ethan. Ikaw ang nagtapon ng tubig sa sarili mo, madiin at mariing tugon ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Bago pa man siya makapagsalita ulit, naramdaman niyang hinawakan siya ni Ethan sa braso. Magpapalit na ako ng damit, tapos magluluto ako, saad ni Sofia, pilit na pinipigilan ang sarili na magpakita ng emosyon. Nang marating niya ang guest room, agad siyang nagpalit ng damit at bumalik sa sala. Ngunit sa kanyang pagbabalik, wala na roon ang dalawa. Ang tunog ng makina ng kotse ang pumukaw sa kanyang pansin. Napabuntong hininga siya nang mabatid ang nangyari. Umalis na naman si Ethan, gaya ng dati. Wala siyang ideya kung kailan ito babalik. Tahimik na naupo si Sofia sa sofa, ramdam ang init sa kanyang mukha habang iniisip ang mga nangyari. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, napangiti si Doña Esperanza, na tila natutuwa sa naging sagot ni Ethan kanina. Bakas sa mukha ng matanda ang kasiyahan sa ideya ng pagkakaroon ng apo mula sa kanilang dalawa. Nako, mabuti naman kung ganun. Alam niyo, wala na akong ibang mahihiling pa kundi makita kayong dalawa na bumuo ng sarili niyong pamilya, masayang saad ng Donya, ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. Natahimik si Sofia, pilit na pinapakalma ang sarili.
Hindi niya inasahan na sasakyan ni Ethan ang usapan tungkol sa pagkakaroon ng anak. Napalunok siya at hindi maiwasang mapatingin sa lalaking katabi. Si Ethan naman, tila enjoy na enjoy sa pagkailang niya. Ah, Lola, baka masyado pang maaga para pag-usapan yan, sagot ni Sofia, pilit na ngumingiti upang itago ang kanyang pagkabalisa. Maaga, nako, iya, wala nang maaga ngayon. Lalo na't nagkakaedad na kayo. Kaya bumuo na kayo mamayang gabi, sagot ng Donya, dirdiretso ang salita, na tila walang pakialam sa kahihiyan. Napanganga si Sofia sa narinig, hindi makapaniwala sa sinabi ng matanda. Lola, tugon ni Ethan habang natatawa, pilit na binabalang ang usapan. Hayaan mo na muna si Sofia, nahihiya lang yan. Natawa rin ang Donya bago hinawakan ang kamay ni Sofia. Iya, wala kang dapat ikahiya. Normal lang naman na pag-usapan natin ito. Pero tandaan mo, ang isang magandang pamilya ay nagsisimula sa magandang samahan. Habang maaga pa, siguraduhin mong hawak mo sa leeg ang apo ko. Mahirap yan paamuhin, pabirong saad ng matanda. Natawa si Ethan habang si Sofia naman ay hindi alam kung matutuwa ba siya o kikilabutan sa tuwa. Lola, parang ako pa ang masama dito. Ah, biro ni Ethan, ngunit may halong lamang. Siyempre naman, kilala kita. Hindi ko hinayaang lumaki kang spoiled kung hindi kita kilala ng lubos, sagot ng Donya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Napaigtad si Sofia nang biglang pisilin ni Ethan ang kanyang bewang, sapat lang para hindi ito mapansin ng matanda. Ah, sige, Lola. Hindi na kita bibiguin, sagot ni Ethan, may ngiti sa labi at may halong biro. Lalong nag-init ang pisngi ni Sofia. Hindi niya alam kung anong iniisip ni Ethan. Agad siyang tumayo at nag-alok. Ah, Lola. Gusto niyo po ba ng tsaa? Pilit na binabalang ang usapan. Sige, iya, sagot ng Donya, tila hindi napansin ang tensyon sa paligid. Agad na tumayo si Sofia at naglakad papunta sa kusina, pilit na pinapakalma ang sarili. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya sa sala at iniabot ang tsaa sa matanda. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa nagpaalam na si Ethan na papasok sa opisina. Naiwan si Sofia at ang Donya sa sala. Business trip, ngunit ibang gawain pala ang tinutukan mo. Ethan, mahina niyang bulong, halos hindi marinig sa bigat ng damdamin. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila nagbabadyang bumigay sa bigat ng emosyon. Pakiramdam niya'y nais na lamang niyang sumuko, ngunit biglang sumagi sa kanyang isip ang bilin ni Donya Esperanza. Napahawak siya sa kanyang tiyan, pumikit, at huminga ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili. Siguro, ang pagkakaroon ng anak kay Ethan ang magiging daan upang mailigtas ko ang aming kasal, bulong niya sa sarili, puno ng pag-asa ngunit may bahid ng pangamba. Biglang naramdaman ni Ethan ang yakap ni Sofia mula sa likuran. Nagulat siya, hindi inaasahan ang kilos nito. Miss na kita. Ethan, mahina ngunit puno ng damdamin na sabi ni Sofia. Nanatili siyang nakatayo, tila natulala. Ang kanyang mga kamay, na dapat sana'y itutulak ang babae palayo, ay dahan-daang yamakap pabalik. Hindi niya maunawaan ang nararamdaman, ngunit sa sandaling iyon, hindi na niya itinanggi, na miss din niya si Sofia. Mahigpit niyang niyakap ang babae, para bang sa yakap na iyon, nais niyang iparating ang lahat ng damdaming hindi niya masabi. Ilang saglit pa, bahagyang kumilos si Sofia upang lumayo ng kaunti, tinitigan siya sa mata. Ethan, maayos ka lang ba? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Hindi siya agad nakasagot, pinagmasdan niya si Sofia, ang malambot nitong mga mata, ang bahagyang pamumula ng pisngi, at ang mapupulang labi na tila laging handang magbigay ng ngiti. Tumayo siya ng tuwid, tumingin kay Sofia, at nagsalita. Magbihis ka, lalabas tayo, maikli ngunit seryoso niyang sabi. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Sofia, halata ang pagkalito sa kanyang mukha. Dinner, may nais akong ipakita sa'yo, sagot niya, diretso ngunit may bahid ng lamang.
Napakislot si Sofia sa sinabi nito. Hindi siya sanay sa ganitong biglaang imbitasyon mula kay Ethan, lalo pat madalas itong tahimik at malamig ang pakikitungo. Sige, magpapalit lang ako, sagot ni Sofia, may bahagyang ngiti sa labi. Ngumiti rin si Ethan, kahit bahagya lamang, bago siya tumungo sa kanyang kwarto upang maghanda. Lumipas ang ilang oras. Nakatayo si Ethan sa tabi ng sofa, hinihintay si Sofia, nang marinig niya ang mahihinang yabag mula sa hagdan. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niyang pababa na si Sofia, suot ang isang eleganteng emerald green na damit. Ang disenyo nito ay off-shoulder, hapit sa katawan, at tamang-tama ang haba upang ipakita ang mahaba at makinis niyang mga binti. Ang silver heels na suot nito ay kumikislap sa bawat hakbang, at ang maliliit na pearl earrings na bumagay sa manipis na bracelet sa kanyang palso ay nagbigay ng simpleng kariktan. Ang kanyang buhok ay malayang nakalugay, ngunit may ilang hibla na iniipit ng silver hairpin, na nagbigay ng mas eleganteng dating. Pagdating niya sa huling hakbang ng hagdan, saglit silang nagkatitigan. Agad na ibinaling ni Ethan ang tingin sa kanyang relo at malamig na nagsalita, "Tara na." Tahimik silang naglakad papunta sa kotse. Binuksan ni Ethan ang pinto para kay Sofia, at nang makarating sila sa isang mamahaling restaurant, naupo silang dalawa sa isang sulok na mesa. Tahimik si Ethan habang hinihintay ang pagkain, samantalang si Sofia naman ay abala sa pagmamasid sa paligid, tila nasisiyahan sa ambience ng lugar. Habang nag-aabang, isang malakas na sigawan at palakpakan ang pumuno sa restaurant. Napatingin si Ethan sa pinagmulan ng ingay. Isang lalaki ang nakaluhod sa harap ng isang babae, hawak ang isang engagement ring. Ang violin sa background ay nagsimulang tumugtog ng kanta, "Perfect" ni Ed Sheeran. Napansin niyang biglang sumigla si Sofia sa tabi niya. Ang sweet nila. Ang saya kaya na may nagpo-propose sa harap mo. Ang romantic, masiglang sabi ni Sofia, sinundot pa siya sa braso. Hindi siya sumagot, nanatili siyang nakatitig sa magkasintahan, pinapanood kung paano tinanggap ng babae ang alok ng kasal. Sa kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob niya, may kung anong kumislot. Hindi niya maipaliwanag kung ano yun, inggit ba? Saya para sa iba, o isang damdaming hindi niya pa kayang pangalanan. Muli siyang tinapak ni Sofia. Ano? Hindi ka ba natutuwa? Ang ganda kaya ng moment nila. Binalingan niya si Sofia, na nakangiti at puno ng kasiyahan. Napabuntong hininga siya bago umiling. Ikaw lang naman ang mukhang natutuwa rito. Bahagyang kumunat ang noo ni Sofia sa kanyang sagot, ngunit hindi niya iyon pinansin. Grabe ka naman. Hindi ka man lang naantig, sabi ni Sofia, may halong tampo ang boses. Imbes na sumagot, ibinalik ni Ethan ang tingin sa kanyang pinggan at inabot ang baso ng tubig. Alam niyang may punto si Sofia. Normal lang na matuwa sa ganitong klaseng sandali, ngunit para sa kanya, hindi iyon ganoon ka-simple. Habang ang iba ay nagdiriwang sa pagmamahal, siya ay nananatiling tahimik. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang isang damdaming matagal na niyang iniiwasan. Wala ka talagang emosyon, ano? Tanong ni Sofia, puno ng pagtataka. Hindi siya sumagot. Dumating ang kanilang pagkain, at tahimik niyang kinuha ang kubyertos upang kainin ang steak sa harap niya. Ikaw kaya, Ethan, paano ka magpo-propose? Biglang tanong ni Sofia, puno ng interes. Napahinto si Ethan. Ibinaba niya ang kubyertos at tumingin kay Sofia, na nakasandal sa upuan at nakangiti ng pilyo. Bakit ko naman iisipin yan? Tanong niya pabalik. Kasi parang ang boring mong mag-propose. Feeling ko, business-like lang. Yung tipong, Sofia, pakasalan mo ako. Magandang investment. Totoo, di ba? Sagot ni Sofia, sabay tawa. Nagtaas siya ng kilay. At paano mo naman nasabi na ganyan ang sasabihin ko? Humadyak-jak si Sofia at muling kumuha ng pagkain. Ewan. Basta, parang ang tigas mo kasi, para bang hindi ka marunong maging romantic. Hindi siya agad nakasagot, sa halip, nagpatuloy siya sa pagkain.
Habang lumilipas ang oras, unti-unting naging mas magaan ang kanilang usapan. At sa kabila ng lahat, napagtanto ni Ethan ang isang bagay, gusto niyang makasama si Sofia sa gabing iyon. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ethan, tila isang sinyales ng damdaming matagal na niyang ikinukubli. Si Sofia naman, mahigpit na isinandal sa malamig na pader. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Ethan na magsalita pa. Agad niyang hinagkan ang kanyang mga labi, madiin, mainit, at puno ng pag-aangkin. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ni Ethan, ngunit hindi ito tumutol. Sa halip, gumanti ito ng halik, masuyo ngunit may halong panggigigil. Napakapit si Sofia sa balikat ni Ethan, humihingal, bago niya mahina ngunit pabirong sinabi, "Ethan, mabigat ka." Ngunit hindi natinag si Ethan. Sa halip, inilapat niya ang kanyang noo sa noo ni Sofia, pinagmamasdan ang mapupulang labi nito at ang mga matang tila nalulunod sa init ng sandali. "Anong gusto mong gawin ko, ha?" Bulong niya habang bahagyang hinihila ang buhok ni Sofia upang mapaangat ang mukha nito. "Gusto mo bang pakawalan kita?" tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng tensyon. Hindi sumagot si Sofia, ngunit ang mahinang pagtango nito ay sapat na para tuluyan siyang bumigay. Agad isinubsob ni Ethan ang kanyang mukha sa leeg ni Sofia, hinahagkan iyon ng mariin habang ang kanyang kamay ay dahan-daang gumapang pababa sa bewang nito, masuyong hinahaplos ang bawat kurbada. "Ethan," daing ni Sofia, at lalo pang nag-init si Ethan sa tunog ng kanyang pangalan sa labi nito. Dahan-dahan niyang hinayla si Sofia papunta sa sofa, pinaupo ito habang siya'y nakapatong. Masuyong hinaplos niya ang pisngi nito, tinitigan ang bawat sulok ng mukhang hindi na niya kayang mawala pa sa buhay niya. "Sabihin mo sa akin, Sofia." Mahinang bulong niya habang pinagdikit ang kanilang mga noo. "Gusto mo ba ito?" tanong ni Ethan gamit ang kanyang husky voice, puno ng pag-aalala at pagnanasa. "Oo," sagot ni Sofia kasabay ng isang sinserong tango. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ethan. Muli niyang inangkin ang labi nito, mas mapusok, mas marahas. Sa gabing iyon, hindi na niya itinanggi na hindi lang init ang nagtulak sa kanya. Hindi lang ito pagnanasa, ito ay dahil kay Sofia at sa nararamdaman niya para rito. Isang damdaming matagal na niyang tinatakasan dahil sa takot at galit na hindi naman si Sofia ang dapat nagbabayad. Habang patuloy ang kanilang halikan, dahan-daang binuksan ni Ethan ang butones ng kanyang damit. Ang mga daliri ni Sofia ay gumapang sa batok niya, hinahatak siya palapit. "Dahan-dahan lang, Sofia," bulong niya, nakangiti habang dinadama ang mainit nitong haplos. Muli niyang hinalikan ang labi nito, gumapang ang halik niya pababa sa leeg. Narinig niya ang mahinang pagdaing ni Sofia, isang tunog na parang musika sa kanyang pandinig. Mas lalo siyang naging mapangahas. Ang kanyang mga kamay ay dahan-daang gumapang sa balat nitong mainit. Ang bawat halik, bawat haplos, bawat paghinga nila ay nagpatunay ng matagal ng kinikimkim na damdamin. Hindi lang ito basta pagnanasa, ito ay pag-angkin, pagpapatunay na sa gabing iyon, wala nang makakapigil sa kanila. Habang lumalalim ang gabi, walang ibang naririnig sa sala kundi ang mahihinang paghinga, ang langit-ngit ng sofa sa bawat kilos nila, at ang musika ng kanilang tahimik na pag-aangkin sa isa't isa. Sa bawat sandali, tila nawawala ang lahat ng alalahanin ni Ethan, ang tambak na papeles sa mesa, ang mga kontratang dapat niyang pirmahan, at ang mga problemang bumabalot sa kanyang negosyo. Sa sandaling iyon, iisa lang ang mahalaga, si Sofia. Lumipas ang mga araw, ngunit tila nag-iba na ang lahat. Hindi man aminin ni Ethan ng diretso, alam niyang naging mas magaan ang bawat araw sa opisina simula nang si Sofia na ang nag-aasikaso ng kanyang mga dokumento. Ngunit isang araw, habang abala siya sa pagtitipa sa laptop, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. "Sir Ethan," tawag ni Daniel, ang kanyang assistant. "Anong problema?" tanong niya habang tumayo. "Sir, kailangan niyo pong makita ito."
May problema sa stocks ng kumpanya. Anong nangyari? Tanong niya nang may kaba sa boses. Biglang bumagsak ang mga shares natin sa merkado. At may dokumentong lumabas, isang kontratang pinirmahan niyo raw. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Teka, anong pinirmahan ko? Mabilis na iniabot ni Daniel ang isang folder. Binuklat niya ito at halos panlulumo ang naramdaman nang makita ang kanyang pirma sa isang kasunduang nagpapasa ng halos lahat ng kanyang stock sa isang hindi pamilyar na kumpanya. Pero hindi ko ito pinirmahan, madiin niyang sabi, ramdam ang panlalamig ng kanyang katawan. Pero nasa record po na kayo ang pumirma, sir, sagot ni Daniel. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang lola, seryoso ang mukha. Ethan, anong ginawa mo? Lola, hindi ko alam kung paano, pero hindi ko pinirmahan ang kontrata, sagot niya. Anak, nawala na ang mga stocks mo, sagot ng matanda. Tuluyan siyang natulala, wala siyang maalala, wala siyang natatandaang pumirma siya ng kahit anong kasunduan para ibigay ang shares niya. Biglang nagring ang telepono niya. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ito. Sir Ethan, kailangan niyo pong pumunta sa mansyon niyo ngayon din, kabadong sabi ng tao sa kabilang linya. Anong nangyari? Tanong ni Ethan. May sunog po, sir, at may tao pa sa loob. Nanlamig ang buong katawan niya. Si Sofia. Bulong niya sa sarili. Wala na siyang inaksayang oras. Mabilis siyang naglakad palabas ng opisina, iniwan ang lahat. Wala na siyang pakialam kung malugi ang kumpanya niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang isang taong hindi niya kayang mawala. Kailangan mong patunayan na nagbago ka, sagot ni Sofia. Agad na tumayo si Ethan at mahigpit na niyakap si Sofia. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito, ang pagkapit na tila takot itong muling mawala. Salamat. Salamat dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, bulong ni Ethan. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa likuran. Sofia. Napalingon si Sofia at nakita si Lucas, nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanila. Bamantong hininga ito bago marahang ngumiti. Pasensya na, Lucas. Pwede mo na kaming iwan, sabi ni Sofia. Napailing si Lucas ngunit sa huli, niyakap muna nito ang kambal bago nagdesisyong umalis. Tumakbo naman ang kambal palapit kay Sofia at mahigpit na kumapit sa laylayan ng kanyang damit. Dahan-dahan siyang lumingon kay Ethan at napangiti nang makita ang dalawang bata na nakatingala sa kanila, halatang naguguluhan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ethan, I want you to meet our children. Dahan-dahan niyang itinulak ang kambal palapit kay Ethan. Ang batang lalaki ang unang nagtaas ng tingin sa ama at bahagyang ngumiti. Hi, mister, sabi nito. Sumunod namang nagsalita ang batang babae, pinag-aralan ang mukha ng lalaki sa harapan nila. You look like me, inosenteng sabi nito. Napalunok si Sofia nang makita niyang hindi makagalaw si Ethan. Kita niya ang gulat sa mukha nito. They grew up in the US. They only speak English, paliwanag ni Sofia. Lalong lumalim ang titig ni Ethan sa mga bata, saka bumaling kay Sofia. Are they? Halos hindi matapos ni Ethan ang tanong. Yes, Ethan. They are yours, sagot ni Sofia, tahimik ngunit puno ng katotohanan. Tahimik ang sumunod na sandali. Kita ni Sofia ang bahagyang panginginig ng kamay ni Ethan habang nakatitig sa kambal. Sa wakas, lumuhad si Ethan sa harap ng mga bata. What are your names? Tanong niya, halos pabulong. I'm Emma, masiglang sagot ng batang babae, inilagay pa ang kamay sa dibdib. Sumunod naman ang batang lalaki. And I'm Liam, sabi nito, tinuro ang sarili. Hindi may kakaila ni Sofia ang lungkot at pangungulilang dumaan sa mga mata ni Ethan. How old are you? Halos pabulong na tanong ni Ethan. Proudly, tinaas ni Emma ang kanyang mga daliri. We're 4. 4.5, sagot nito. Are you our daddy? Diretsong tanong ni Liam, inosenteng nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga si Ethan, halatang hindi alam kung paano sasagot. Ngunit sa huli,
Tumango siya at pinilit ngumiti sa kabila ng nangingilid na luha. Yes, I am. Biglang nagliwanag ang mukha ni Liam. So, do we call you daddy now? Tanong nito. Only if you wanta. Sagot ni Ethan, gumiti siya at inabot ang maliliit na kamay ng kambal. Mahigpit niyang hinawakan ang mga ito. Nagkatinginan ng kambal at sabay na nagsabi, okay, daddy. Doon tuluyang bumagsak ang luhang kanina pa pinipigil ni Ethan. Napangiti si Sofia habang pinagmamasdan ang 3 taong pinakamahalaga sa buhay niya, ang lalaking minsan niyang minahal at ang 2 anghel na bunga ng kanilang nakaraan. Hindi naging madali ang lahat, ngunit sa sandaling ito, alam niyang ginawa niya ang tama. Mahigpit na niyakap ni Ethan ang kambal, para bang natatakot itong mawala ulit. Sa kabila ng sakit ng nakaraan, sa kabila ng mga pagkakamali, naroon pa rin ang isang bagay na hindi nawala, ang pagmamahal. Welcome home, Ethan, bulong ni Sofia. Ngumiti si Ethan at hindi na nagsalita. Wala nang kailangang sabihin. Alam nilang mahaba pa ang daan tungo sa pagpapatawad, pero handa silang subukan, hindi lang para sa kanilang dalawa kundi para sa kanilang mga anak. Habang naglalakad palabas ng airport, mahigpit na nakakapit si Sofia sa braso ni Ethan habang karga nito ang kambal. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa buhay. Hindi na niya kailangang tumakbo o lumayo. Minsan, ang pagbabalik ay hindi nangangahulugang pagsuko, kundi isang bagong simula sa buhay at sa pag-ibig. Hindi madaling kalimutan ang sakit ng nakaraan. Ngunit minsan kailangan nating bigyan ng pagkakataon ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba kundi para sa sarili natin. Ang tunay na pamilya ay hindi perpekto, ngunit ito ang tahanang kayang tanggapin tayo sa kabila ng lahat ng ating pagkukulang. Sa araw ng kanilang kasal, puno ng kaba at pag-asa si Sofia. Ngunit ang malamig na ekspresyon ni Ethan ay tila isang paalala ng sakit na hindi pa rin nawawala sa pagitan nila. Nang tanungin ng pari si Ethan kung tinatanggap niya si Sofia bilang kanyang asawa, malamig itong tumugon, opo, tinatanggap ko po. Nang si Sofia naman ang tanungin, hindi siya agad nakasagot. Biglang sumikip ang kanyang dibdib sa malamig na pakikitungo ni Ethan. Ngunit sa huli, pinilit niyang ngumiti at sumagot, opo, father, tinatanggap ko po. Matapos ideklara ng pari na mag-asawa na sila, hinarap ni Ethan si Sofia at dahan-daang itinaas ang belo nito. Dumampi ang labi ni Ethan sa kanya, ngunit malamig ang halik na iyon, walang init, walang pagmamahal. Sa halip, bumulong si Ethan sa kanyang tenga, huwag mong isipin na magiging masaya ka sa piling ko, Sofia. Ipapatikim ko sa iyo ang sakit na naramdaman ko noon. Kung iniisip mong ito ang simula ng masayang buhay na mag-asawa, nagkakamali ka. Ito ang umpisa ng bangungot na ikaw mismo ang lumikha. Hindi makapagsalita si Sofia. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat, ngunit paano kung hindi siya paniwalaan? Sa likod ng ngiti niyang ipinakita sa mga bisita, alam niyang ang lalaking pinakamamahal niya ay isa ng estranghero. Pagkatapos ng kasal, umuwi si Sofia sa mansyon ng mag-isa. Wala si Ethan sa tabi niya, at hindi niya alam kung nasaan ito. Nang tanungin siya ng kanyang lolo tungkol sa asawa niya, pilit niyang tinakpan ang katotohanan ng kasinungalingan. Ngunit ang gabi ng kanilang kasal ay hindi natapos sa lungkot lamang. Habang nakaupo si Sofia sa madilim na mansyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang sagutin niya ito, isang doktor ang nagsabing nasa ospital ang kanyang lolo dahil sa atake sa puso. Agad siyang nagtungo sa ospital, puno ng kaba at takot. Pagdating niya sa ospital, nakita niyang sinusubukan ng mga doktor at nurse na i-revive ang kanyang lolo. Nanginginig siya habang nakatayo sa pintuan, umaasang aabot pa siya. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas, tumigil ang doktor at malungkot na sinabi, pasensya na, pumanaw na siya dahil sa atake sa puso. Biglang lumubog ang mundo ni Sofia. Ang lolo niyang nagpalaki at nagmahal sa kanya ay wala na. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng nangyari, ang malamig na pakikitungo ni Ethan, ang pagkawala ng kanyang lolo,
at ang kawalang katiyakan ng kanyang kinabukasan. Pagkatapos ng malungkot na balita tungkol sa kanyang lolo, si Sofia ay napaluhod sa sahig ng ospital. Hindi niya alintana ang mga luhang bumagsak sa kanyang mukha habang paulit-ulit niyang tinatawag ang kanyang lolo, umaasang madyay gising pa ito. Isang nurse ang lumapit upang alalayan siya, ngunit hindi niya maiwasang magtanong, "Lolo, bakit niyo po ako iniwan? Sabi niyo po, hihintayin niyo ako. Bakit hindi niyo ako hinintay?" Ang bigat ng pagkawala ng kanyang lolo ay nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang puso. Nang tanungin siya ng nurse kung paano nais niyang ayusin ang libing, mahina ngunit matatag niyang sinabi, "Ililibing na lang po." Pag-uwi niya sa mansyon, wala pa rin si Ethan. Ramdam niya ang bigat ng dibdib habang nakaupo sa sofa, tila nakikipag-usap sa Diyos. "Bakit ganito po ang pagsubok na ibinigay niyo sa amin?" Tahimik niyang nausal. Sa gitna ng kanyang pagod, hindi niya namalayang nakatulog siya. Ngunit nagising siya sa tunog ng makina ng kotse. Agad siyang nagpunta sa pintuan upang salubungin si Ethan, ngunit nagulat siya nang makita itong may kasamang ibang babae, si Isabela. Ang sakit ng eksenang iyon ay parang patalim na tumarak sa kanyang puso. Nang tanungin niya si Ethan kung bakit naroon si Isabela, malamig nitong sinabi, "Dito siya matutulog. Kung may problema ka, mas mabuting masanay ka na." Hindi makapaniwala si Sofia sa narinig. "Ethan, asawa mo ako," mahina niyang sabi, pilit na pinipigilan ang luha. Ngunit malamig ang tugon ni Ethan, "Hindi mo ako pagmamayari." Sa unang gabi ng kanilang kasal, si Sofia ay nag-iisa sa sala, umiiyak habang ang kanyang asawa ay nasa itaas kasama ang ibang babae. Ang sakit na naramdaman niya ay tila walang katapusan, ngunit pilit niyang pinanghahawakan ang kanyang lakas. "Kailangan kong magpatuloy," bulong niya sa sarili. Kinabukasan, nagising siya sa sikat ng araw, ngunit ang unang sumalubong sa kanya ay si Isabela, na tila ipinapamukha ang tagumpay nito sa pag-agaw kay Ethan. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Pinilit niyang huwag magpakita ng kahinaan, kahit na ang bawat salita ni Isabela ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang puso. Sa hapon, nagpunta siya sa ospital upang ayusin ang libing ng kanyang lolo. Sa kabila ng sakit at kalungkutan, sinikap niyang maging matatag. Alam niyang wala siyang ibang masasandalan kundi ang sarili niya. Pagbalik niya sa mansyon, maliwanag na ang buong paligid. Nagkaroon siya ng pag-asa na naroon na si Ethan. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya ay ito, may puwang pa kaya ako sa puso ng asawa ko? Sana wala na si Isabela. "Ethan," tawag ni Sofia. Nakaupo ito sa sofa, nakasuot ng salamin, at may hawak na papel. Nagkalat ang ilang dokumento sa mesa. "You're here," dagdag pa niya. "Of course. This is my house," malamig na sagot ni Ethan. Saglit lamang siyang tinignan nito bago muling ibinaling ang atensyon sa mga papeles. "Ipagluluto kita," alok ni Sofia ng malamig. "Hindi na kailangan," tugon ni Ethan. Napatingin si Sofia sa kanya, ngunit sinubukan pa rin niyang maging magiliw. Lumapit siya kay Ethan. "Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Responsibilidad kong alagaan ka dahil asawa mo pa rin ako. You are really taking this marriage seriously, ha? No matter how many times I try to make you understand that you are only my wife on paper, you still won't stop annoying me," malamig na sagot ni Ethan. "Pasensya na, Ethan. Titimplahan na lang kita ng kape," saad ni Sofia, pilit na iniwasan ang gulo. Habang nasa kusina, hawak ang tasa ng mainit na kape, napabuntong hininga siya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagpapakatanga. Ilang beses na siyang ginanito ni Ethan, ngunit gusto pa rin niyang makasama ang lalaki. "Hay, ang tanga ko talaga minsan," bulong niya sa sarili bago lumabas ng kusina. "Ito na ang kape mo," sabi niya habang inilalapag ang tasa sa mesa. Hindi man lamang siya nilinggan ni Ethan. Napapikit si Sofia, ngunit dahil likas siyang makulit, inilapag niya ang tasa kahit alam niyang hindi ito kailangan. Sa kasamaang palad,
Nadulas ang kanyang kamay at natapon ang kape sa mga papeles ni Ethan. Mabilis siyang napaatras, nanlaki ang mga mata. Agad niyang dinampot ang tissue upang panasan ang natapong kape, ngunit bago niya magawa, hinablat ni Ethan ang papel at marahas na inihagis ito sa gilid. Ano bang ginagawa mo? Galit na sigaw ni Ethan. Pasensya na, aksidente lang iyon. Hindi ko sinasadya, sagot ni Sofia, nanginginig. Hindi ba pwedeng magdahan-dahan ka naman, malamig na sagot ni Ethan. Pinilit ni Sofia na pakalmayan ang sarili. Matapos linisin ang natapong kape, itinabi niya ang basahan at dahan-daang tumayo. Ngunit bago siya makalayo, muling nagsalita si Ethan. Saan ka pupunta? Sa kwarto, malamig na sagot ni Sofia, pilit na itinatago ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Ethan habang mabigat ang hakbang nitong papalapit sa kanya. Nang magkalapit sila, bahagya siyang napaatras, ngunit natigilan ng maramdaman ang haplos nito sa kanyang baba. Itinaas ni Ethan ang kanyang mukha. Alam mo bang ilang gabi kong pinagpuyatan ang mga papeles na iyon? Dahil sa kapabayaan mo, nawala lahat ng pinaghirapan ko, galit na sabi ni Ethan. Nanatiling tikom ang bibig ni Sofia. Kahit gusto niyang humingi ng tawad, hindi siya makapagsalita. Anong gagawin mo kung sabihin kong hindi kita gusto rito? Nawala akong pakialam kahit umalis ka na ngayon din. Tahimik pa rin si Sofia. Alam na niya ang sagot doon. Matagal na niyang alam. Umalis ka na sa harapan ko bago ko tuluyang makalimutan na babae ka, malamig na sabi ni Ethan. Nanatiling tahimik si Sofia habang pinagmamasdan si Isabela, na kunwaring nanginginig sa ginaw at nagpapanggap na kaawa-awa. Wala akong ginawa, kalmadong sagot ni Sofia. Wala, tinulak mo ako, tapos binuhusan mo pa ako ng tubig. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Singit ni Isabela, na may halong galit. Naningkit ang mga mata ni Sofia. Alam niyang drama lang iyon ni Isabela, pero alam din niyang hindi siya paniniwalaan ni Ethan. Ikaw ang nagtapon ng tubig sa sarili mo, sagot ni Sofia, ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, hinawakan na siya ni Ethan. Magpapalit na ako ng damit, tapos magluluto ako, saad ni Sofia. Pagdating niya sa guest room, agad siyang nagpalit ng damit at bumalik sa sala. Ngunit wala na roon ang dalawa. Narinig niya ang tunog ng makina ng kotse, kaya napabuntong hininga na lang siya. Umalis na naman si Ethan, at gaya ng dati, wala siyang ideya kung kailan ito babalik. Pumunta na lang siya sa kusina at nagluto ng simpleng almusal. Matapos niyang kumain, nagsimula na siyang maglinis ng mansyon. Abala siya sa pagpupunas ng mesa nang biglang marinig ang doorbell. Agad siyang nagmamadaling lumabas. Pagbukas niya ng gate, bumungad sa kanya ang isang mama na nakasakay sa van. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto nito, at bumaba ang isang matikas na babae na kahit may edad na, halatang pinanatili ang pagiging elegante. Si Madeline, walang iba kundi ang lola ni Ethan. Magandang umaga po, Donya, bati ni Sofia. Ngumiti ang matanda at marahang hinawakan ang kamay niya. Sofia, hindi mo kailangang tawagin akong Donya. Lola na lang, saad nito. Bahagyang napangiti si Sofia at tumango. Pasok po kayo, Lola. Pinapasok niya ang matanda at napansin ang paraan ng pag-ikot ng tingin nito sa buong lugar, parang sinusuri kung maayos ang lahat. Nang makarating sila sa sala, muling nagsalita ang matanda. Nasaan nga pala si Ethan? Tanong nito. Sisigat na sana si Sofia nang marinig nila ang mabigat na yapak ng paa na papalapit. Si Ethan. Lola, saad ni Ethan. Lumapit ito at humalik sa pisngi ng matanda. Tinignan siya ni Madeline bago bahagyang sumimangot. Aba, saan ka galing? Kanina pa ako dumating. Ay ho, pagbibiro ng matanda. Napakamot na lang si Ethan sa batok at sumagot. May inayos lang po ako saglit. Pinagmasdan sila ng matanda bago ngumiti at marahang tinapak ang kamay ni Sofia. Halika, umupo tayo. Nang makaupo silang tatlo sa sala, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matanda. Gusto ko lang malaman kung kumusta na kayong dalawa.
Maayos ba ang pagsasama niyo bilang mag-asawa? Napasinghap si Sofia. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito, kaya napatingin siya kay Ethan. Nagulat siya nang biglang umakbay ito sa kanya. Siyempre naman po, Lola. Maayos na maayos po, masiglang tugon ni Ethan. Napatingin si Sofia sa braso nitong nakapulupot sa balikat niya. Parang wala lang nangyari kanina. Mabuti kung ganun, tumango ang matanda bago lumabas ang pilyang ngiti sa labi. Pero apo, alam mo naman na matagal ko nang hiling. Lola, huwag mong sabihin na gusto mo na ng apo, sagot ni Ethan, na may halong biro. Siyempre naman. Ano pa bang hinihintay nyo? Tanong ni Donya, na halatang excited. Namula si Sofia sa sinabi ng matanda. Hindi siya makasagot, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, mas hinigpitan ni Ethan ang akbay sa kanya, na may mapanuksong ngiti sa labi. Ah, sige po, Lola. Baka sa susunod na bisita niyo po, may magandang balita na kami sa inyo, sagot ni Ethan. Mas lalong lumakas ang pintig ng puso ni Sofia. Gusto niyang kontrahin si Ethan, pero nasa harapan nila si Madeline. Kaya sa halip na magprotesta, nanatili na lang siyang tahimik, ramdam ang init ng kanyang mukha habang napapaisip kung anong naglalaro sa isip ng kanyang asawa. Napangiti ng husto si Madeline sa sagot ni Ethan. Halata sa kanyang mga mata ang excitement sa ideya ng pagkakaroon ng apo. Nako, mabuti naman kung ganun. Alam niyo, wala na akong ibang mahihiling pa kundi makita kayong dalawa na bumuo ng sarili niyong pamilya. Natahimik na lang si Sofia, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi niya inasahan na sasakyan ni Ethan ang usapan tungkol sa pagkakaroon ng anak. Napalunok na lang siya at hindi maiwasang mapatingin sa lalaking katabi. Si Ethan naman ay mukhang enjoy sa pagkailang niya. Ah, Lola, baka masyado pang maaga para pag-usapan yan, saad ni Ethan, na may halong biro. Maaga, nako, iya. Wala nang maaga ngayon. Lalo na't nagkakaedad na kayo. Kaya bumuo na kayo mamayang gabi. Napanganga na lamang si Sofia sa dirdiretsong saad ng matanda. Lola, hayaan mo na muna si Sofia. Nahihiya lang yan, dagdag ni Ethan, na may halong tawa. Natawa rin ang Donya bago hinawakan ang kamay ni Sofia. Iya, wala kang dapat ikahiya. Normal lang naman na pag-usapan natin ito. Pero tandaan mo, ang isang magandang pamilya ay nagsisimula sa magandang samahan. At habang maaga pa, siguraduhin mong hawak mo sa leeg ang apo ko. Mahirap yan pamuin. Natawa na lamang si Ethan habang si Sofia naman ay hindi alam kung matutuwa ba siya o kikilabutan sa sinabi ng matanda. Lola, parang ako pa ang masama dito saad pa ni Ethan. Siyempre naman, kilala kita. Hindi ko hinayaang lumaki kang spoiled kung hindi kita kilala ng lubos, sagot ng Donya. Napaigtad si Sofia nang biglang pisilin ni Ethan ang kanyang bewang, sapat lang para hindi mapansin ng matanda. Ah, sige, Lola. Hindi na kita bibiguin, sagot ni Ethan, na may halong biro. Lalong nag-init ang pisngi ni Sofia. Hindi niya alam kung anong iniisip ni Ethan. Ah, Lola. Gusto niyo po ba ng tsaa? Tanong ni Sofia, na halatang gustong umiwas sa usapan. Sige, iya, sagot ng Donya. Agad na tumayo si Sofia at naglakad papunta sa kusina, pilit na pinapakalma ang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya bumalik sa sala, dala ang tsaa para sa matanda. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa nagpaalam na si Ethan na papasok sa opisina. Kaya silang dalawa na lamang ang naiwan ni Madeline. Ang sarap ng timpla mo, iya. Siguradong laging ganado si Ethan sa bahay kapag ganito kasarap ang inihain mo, saad ng Donya. Salamat po, Lola. Natutuwa po ako na nagustuhan ninyo, sagot ni Sofia, na may halong ngiti. Oo nga pala, iya, may gusto sana akong itanong sa'yo, seryosong saad ng Donya. Ano po iyon? Lola, tanong ni Sofia, habang hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at marahang pinisil. Tungkol ito sa iyong lolo.
Nanlaki ang mga mata ni Sofia at agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto ko sana siyang makita. Hindi kasi naging maayos ang usapan naming dalawa noong araw ng kasal niyo. Kamusta na siya? Baka pwede mo akong samahan sa kanya minsan, tanong ng Donya. Napalunok si Sofia. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa matanda na pumanaw na ang kanyang lolo, at sa susunod na araw ang libing nito. Lola, saad ni Sofia, na napansin ni Madeline ang biglang pagbagsak ng tono ng kanyang boses. Bakit, Iya? May nangyari ba? Tanong ng matanda. Napakagatlabi si Sofia, hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Natatakot siyang baka atakihin sa puso ang matanda kapag nalaman nito. Napayuko siya at mahigpit na hinawakan ang leleyan ng kanyang damit. Lola, si Lolo. Pumanaw na po, mahinang sagot ni Sofia. Saglit na katahimikan ang bumalat sa pagitan nila. Kitang-kita ni Sofia kung paano nawala ang ngiti sa mukha ng matanda. Napakurap si Madeline, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anong sinabi mo, Iya? Tanong ng Donya, na nanginginig ang boses. Pumanaw na po siya, Lola. Inatake siya sa puso dahil na rin po sa katandaan, sagot ni Sofia. Halos hindi gumalaw ang Donya. Nakatingin lang ito sa kawalan, tila iniisip kung paano yun nangyari nang hindi niya namamalayan. Hindi maaari. Kagabi lang iniisip kong tawagan siya. Akala ko magkikita pa kami. Nanginginig ang kamay ng matanda habang marahang tinakpan ang kanyang bibig. Napansin ni Sofia ang pagluha nito. Bakit walang nagsabi sa akin? Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Tanong ng Donya, na lalong bumigat ang pakiramdam ni Sofia. Napayuko siya, pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Pasensya na po, Lola. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa inyo. Natakot po ako na baka mahirapan kayong tanggapin, sagot ni Sofia, na pilit pinipigil ang sariling luha. Dahan-daang umiling si Madeline, pilit pinipigil ang paghikbi. Bakit siya pumanaw nang wala ako sa tabi niya? Iya, mahalaga sa akin ang lolo mo, saad ng matanda, na hindi na napigilan ang paghagulgol. Pasensya na po. Madalas niya po kayong banggitin, Lola. Lagi po niyang sinasabi na isa kayo sa pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay. Ibig sabihin, mahalaga rin po kayo sa kanya, sagot ni Sofia, habang pilit pinapakalma ang matanda. Lalong bumagsak ang luha ni Madeline. Maya-maya pa, pinahid niya ang kanyang luha at pilit ngumiti. Salamat, Iya. Salamat sa pagsabi sa akin, saad nito. Napangiti si Sofia kahit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi madaling kalimutan ng isang taong naging bahagi ng buhay mo sa mahabang panahon. Tahimik silang nagluksa hanggang sa tuluyan nang bumalik ang matanda sa kanyang sasakyan, dala ang bigat ng balitang kanyang natanggap. Nang isara ni Sofia ang pinto, hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihina. Napabuntong hininga na lamang siya at napagdesisyonang pumunta sa guest room upang magpahinga. Umaasa siyang kahit paano ay mababawasan ang sakit na dinadala niya. Sa pag-aalaga ng sanggol, napahinto siya. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo, pinagmamasdan ito. Para bang may kung anong hindi maipaliwanag na init ang lumukob sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan, ngunit sa loob ng 2 linggong hindi niya ito nakita. May kung anong kulang sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at maingat na kinuha ang librong hawak nito. Ngunit bago pa niya tuluyang mailapag iyon sa gilid, biglang gumalaw si Sofia at dahan-daang damilat. Ethan, bulong nito. Napakurap siya, hindi inaasahang mahuhuli siyang nakatitig. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Bakit ka natutulog dito? Hindi ba dapat nasa kwarto ka? Bahagyang ngumiti si Sofia, halatang antok pa. Nagbabasa lang ako. Tapos hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Tinignan niya ang libro at inilapag iyon sa lamesa. Tungkol pala ito sa pag-aalaga ng baby, dagdag pa ni Ethan. Biglang namula si Sofia at napayuko. Wala lang. Naisip ko lang basahin. Hindi na siya nagtanong pa.
Umupo siya sa tabi nito, at sa loob ng ilang minuto, nanatili silang tahimik. Hanggang sa maramdaman niyang biglang yamakap si Sofia sa kanya. Nagulat siya. Miss na kita, Ethan, saan nito? Para siyang natulala. Ang mga kamay niya, na dapat ay itutulak ito palayo, ay dahan-daang bumalat sa katawan nito. Hindi niya maintindihan kung ano ang dapat niyang maramdaman, pero sa pagkakataong ito, hindi na niya itinanggi sa sarili, oo, na-miss din niya ito. Mahigpit niyang niyakap si Sofia, para bang sa yakap na iyon, lahat ng hindi niya kayang sabihin ay naiparating na. Maya-maya, bahagyang gumalaw si Sofia at lumayo ng kaunti upang tingnan siya sa mata. Ethan, okay ka lang. Hindi siya kaagad sumagot. Pinagmasdan niya ito, ang malambot nitong mga mata, ang bahagyang namumulang pisngi, at ang mapupulang labi na kahit kailan ay hindi nagsasawang magbigay ng ngiti sa kanya. Tumayo siya at tumingin kay Sofia. Magbihis ka, lalabas tayo. Saan tayo pupunta? Tanong nito. Dinner. Gusto kitang isama sa isang lugar. Napakislat si Sofia sa sinabi niya. Hindi siya sanay sa mga biglaang imbitasyon ni Ethan, lalo na't madalas itong malamig at tahimik. Sige, magpapalit lang ako, sagot nito. Ngumiti si Ethan ng bahagya bago tinungo ang kanyang kwarto upang maghanda rin. Lumipas ang ilang oras. Nakatayo siya sa tabi ng sofa, hinihintay si Sofia. Narinig niya ang mahihinang yabag mula sa hagdan. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang pababa na ito, suot ang isang eleganteng emerald green na dress. Hindi ito masyadong mahaba o maiksi, sakto lang para bigyang diin ang mahaba nitong mga binti. Off-shoulder ang disenyo at hapit sa katawan. Hindi niya alam kung bakit napako ang tingin niya rito. Bihira niyang makita itong ganito kaayos. Ang silver heels na suot nito ay bahagyang kumikinang, at ang maliliit ngunit kapansin-pansing pearl earrings nito ay bumagay sa manipis na bracelet sa palso. Ang buhok nito ay malayang nakalugay, ngunit may ilang hiblang iniipit ng silver hairpin. Pagdating nito sa huling hakbang, saglit silang nagkatitigan. Agad niyang ibinalik ang tingin sa relo at malamig na nagsalita, "Tara na." Tahimik lang siyang naglakad papunta sa pinto at pinagbuksan si Sofia ng pinto ng kotse. Pagdating nila sa isang mamahaling restaurant, tahimik silang naupo. Kaunti lamang ang tao sa paligid, karamihan ay mga magkasintahan na tila walang ibang mundo kundi ang isa't isa. Hindi maintindihan ni Ethan kung bakit niya napiling dalhin si Sofia rito. Habang naghihintay ng pagkain, wala siyang imik. Mula sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang abala si Sofia sa pagmamasid sa paligid, tila nasisiyahan sa ambience ng lugar. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita o hayaan na lang ang katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya, isang ingay ang pumuno sa restaurant. Nilinggan niya ang pinagmulan ng sigawan at palakpakan, isang lalaki ang nakaluhod sa harap ng isang babae, hawak ang isang engagement ring. Nagsimula ng tumugtog ang violin sa background, at agad niyang nakilala ang kanta, "Perfect," ni Ed Sheeran. Napansin niyang biglang sumigla si Sofia sa kanyang tabi. Mula sa kanyang paningin, nakita niyang sinundot siya nito sa braso. Ang sweet nila. Ang saya kaya na may nagpo-propose sa harap mo. Ang romantic, saad pa ni Sofia. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa magkasintahan, pinapanood kung paano tinanggap ng babae ang alok ng kasal. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa loob niya, may kung anong kumislot. Hindi niya maipaliwanag kung ano yun, inggit ba? Saya para sa ibang tao. O isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Dahan-daang gumapang ang kanyang mga halik pababa sa bewang ni Sofia, masuyong hinahaplos ang bawat kurbada ng katawan nito. Ethan, mahinang daing ni Sofia, at lalo lamang nag-init si Ethan sa tunog ng kanyang pangalan sa mga labi nito. Dahan-dahan niyang hinayla si Sofia papunta sa sofa, pinaupo ito habang siya'y nakapatong sa ibabaw. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito, tinitigan ang bawat sulok ng mukha ng babaeng hindi na niya kayang mawala sa kanyang buhay. Sabihin mo sa akin, Sofia,
Mahinang bulong ni Ethan habang pinagdikit niya ang kanilang mga noo. Gusto mo ba ito? Tanong niya gamit ang kanyang husky na boses. Oo, sagot ni Sofia, sabay tango ng sinsero. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ethan. Muli niyang inangkin ang mga labi nito, mas mapusok, mas marahas ngayong gabi. Hindi na niya maitatanggi, hindi lang init ang dahilan kung bakit siya naririto. Hindi lang ito pagnanasa, ito'y dahil kay Sofia at sa nararamdaman niyang matagal na niyang itinatago, isang damdaming pilit niyang tinatakasan dahil sa kanyang paghihiganti, sa kasalanang hindi naman si Sofia ang dapat magbayad. Sa pagitan ng kanilang halikan, dahan-dahan niyang binuksan ang butones ng kanyang damit, habang ang mga daliri ni Sofia ay gumapang sa kanyang batok, hinahatak siya palapit. Dahan-dahan lang, Sofia, bulong niya habang nakangiti, dinadama ang mainit na haplos nito. Muli niyang hinalikan ang mga labi ni Sofia, gumapang ang kanyang mga halik pababa sa leeg nito. Narinig niya ang mahinang pagdaing ni Sofia, parang musika sa kanyang pandinig, at lalo lamang siyang naging mapangahas. Ang bawat halik, bawat haplos, bawat paghinga nila ay nagpatunay ng matagal ng kinikimkim na damdamin. Hindi lang ito basta pagnanasa, ito'y pag-angkin, pagpapatunay na ngayong gabi, wala nang makakapigil sa kanila. Hanggang sa tuluyan nang bumigay si Sofia sa init ng kanilang pinagsasaluhan. Habang lumalalim ang gabi, ang salay na puno ng mahihinang paghinga, ang langit-ngit ng sofa, at ang tahimik na musika ng kanilang pag-aangkin sa isa't isa. Kinaumagahan, pagmulat ng mata ni Ethan, agad niyang napansin ang bigat sa kanyang bisig. Nandyan pa rin si Sofia, mahimbing na natutulog, bahagyang nakayakap sa kanya. Tahimik niyang pinagmasdan ang mukha nito, magulo ang buhok, may bahagyang marka sa pisngi mula sa unan, at bahagyang nakabuka ang mga labi. Dahan-dahan niyang inalis ang braso niya upang hindi ito magising, saka siya bumangon mula sa kama. Naglakad siya palabas ng kwarto at dumiretso sa kusina. Hindi siya sanay magluto, pero gusto niyang subukan. Binuksan niya ang fridge, kinuha ang ilang itlog at bacon, at nagsimulang magluto. Ilang minuto pa lang siyang abala nang marinig niya ang mahihinang yabag sa sahig. Hindi na siya lumingon, alam niyang si Sofia iyon. Anong ginagawa mo? Tanong nito, medyo paus pa ang boses, halatang bagong gising. Hindi mo ba nakikita? Sagot ni Ethan, hindi tumitingin, habang patuloy sa pagprito ng bacon. Nagluluto ka, may halong gulat sa tono ni Sofia. Bakit parang imposible? Bahagyang ngumiti si Ethan at sinulyapan ito. Nakasuot lang si Sofia ng kanyang maluwag na polo, halos natatakpan lang ang kalahati ng hita nito. Muling ibinalik ni Ethan ang tingin sa kawali, pilit binabaliwala ang bahagyang panggigigil sa eksenang iyon. Hindi naman sa ganon, sagot ni Sofia habang nauupo sa counter. Pero ikaw kasi, parang hindi bagay sa'yo yung may inaalagaan. Natigilan si Ethan sa sinabi nito. Hindi niya alam kung paano iyon sasagutin, kaya sa halip, tinapos niya ang pagluluto. Kumuha siya ng plato at iniabot iyon kay Sofia. Napatingin ito sa kanya, halatang nagtataka. Para sa akin to, tanong ni Sofia. Tumango si Ethan. Hindi na niya pinansin ang pagngiti nito habang sinisimulang kainin ang pagkain. Hindi rin niya ipapahalata, pero sa loob-loob niya, gusto niyang malaman kung magugustuhan nito ang niluto niya. Habang tahimik silang kumakain, pasulyap-sulyap si Ethan kay Sofia. Nang matapos ito sa pagkain, nag-inat si Sofia at bahagyang umiti. Hindi ko akalaing marunong ka palang magluto. Hindi naman ako ganun kasama, sagot ni Ethan, pilit na hinahanap ang tamang tiyempo para sa gusto niyang sabihin. Pinanood lamang siya ni Sofia, halatang naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Gusto kong subukan. Ang alin? Tanong ni Sofia, tumingin diretso sa kanya. Ang kasal natin, saad ni Ethan. Teka, anong pinirmahan ko? Halos lumuwa ang mga mata ni Ethan habang mabilis na binubuklat ang folder na iniabot ni Daniel.
Halos manlumo siya nang makita ang kanyang pirma sa isang kasunduan na nagpapasa ng halos lahat ng kanyang stock sa isang hindi pamilyar na kumpanya. Hindi ko ito pinirmahan, madiin niyang sabi, ramdam ang panlalamig ng kanyang katawan. Pero nasa record po na kayo ang pumirma, Master Sir, saad pa ni Daniel. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang lola, seryoso ang mukha. Ethan, anong ginawa mo? Lola, hindi ko alam kung paano, pero hindi ko pinirmahan ang kontratang iyon, sagot niya, halos desperado. Pero pirma mo ang naroon, Ethan. Kaya nawala ang mga stocks mo, sagot ng matanda. Natulala si Ethan. Wala siyang maalala. Wala siyang natatandaang pumirma siya ng kahit anong kasunduan para ibigay ang kanyang shares. Biglang nagring ang telepono niya. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ito. Sir Ethan, kailangan niyo pong pumunta sa mansyon niyo ngayon din, kabadong sabi ng tao sa kabilang linya. Bakit? Tanong ni Ethan. May sunog po, sir. At may tao pa sa loob. Nanlamig ang buong katawan niya. Si Sofia. Wala na siyang inaksayang oras. Mabilis siyang naglakad palabas ng opisina, iniwan ang lahat. Wala na siyang pakialam kung malugi ang kumpanya niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang isang taong hindi niya kayang mawala. Mabilis siyang sumakay sa kotse, hindi alintana ang pulang ilaw sa traffic. Mas mabilis, mas determinado. Ngunit pagdating niya sa mansyon, tila gumuho ang mundo niya. Hindi siya nagdalawang isip na tumakbo papasok. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Sofia. Sofia, sigaw niya, ngunit bago pa siya makaakyat sa hagdan, isang bahagi ng kisame ang bumagsak sa kanya. Natamba siya sa sahig, habang unti-unting bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Sa kanyang paglingon, napansin niya ang isang larawan nilang dalawa noong araw ng kanilang kasal. Kasabay ng pag-agos ng kanyang luha, tuluyan siyang napapikit. Dahan-daang damilat si Ethan. Napangiwi siya nang subukan niyang gumalaw. Masakit ang katawan niya, lalo na ang kaliwang braso at kalahati ng kanyang mukha. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, may benda ito. Nasaan si Sofia? Agad niyang tanong nang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang lola, halatang nag-aalala. Huwag ka munang gumalaw, Ethan. Kailangan mong magpahinga. Pero, nasaan po si Sofia? Mas madiin niyang tanong, pilit na bumabangon. Buhay naman po siya, hindi ba? Napabuntong hininga ang matanda bago umupo sa tabi niya. Buhay siya. Pero wala na siya, Ethan. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Umalis na siya. Hindi siya babalik. Halos hindi niya marinig ang sunod na sinabi ng kanyang lola. Umalis si Sofia, tanong niya, halos pabulong. Bakit? Hindi siya aalis ng basta-basta, sigaw niya, mahigpit na itinulak ang sarili upang bumangon. Umalis siya dahil hindi kanya kayang patawarin.